Di ba gusto mo lagi akong hiwalayan, kung hindi pinilit ng kapatid ko, nung umamin ako sa'yo nung araw na yon, sana hiniwalayan mo na ako at kinaladkad ng ilang araw, ngayon pwede ka nang makipaghiwalay. Ako, dapat masaya ka sa puso mo, sa wakas hindi na kita guguluhin pa. Tahimik si Lance, dapat ay masaya siya, ngunit sa halip na makaramdam ng kasiyahan sa loob, siya ay bahagyang nawala. Ngumiti si Lance, bakit ang presko at malinis mo ngayon? Lance, salamat sa pagsama sa akin kahapon, aalis na ako, sa totoo lang kahapon gusto ko lang pumunta at magpaalam sa'yo. Umalis. Werte. Abala si Lance sa pagtatanong. Siyempre uuwi na ako. Si Lance Damon ay abala muli sa pagtatanong, at kailan ka babalik? Hindi na babalik. Ano, hindi na babalik? Well, siguro sa natitirang bahagi ng aking buhay, hindi na ako muling pupunta sa London, at ang aking kapatid na babae ay aalis sa loob ng 1 buwan o higit pa. Oh! Lance, bye-bye? Magsisimula na ang plane checking tickets, I wish you happiness, bye-bye. Sige, ikaw din, bye. Pagkababa ng telepono, si Lance ay nakatayong kahoy sa kanyang silid, nakaramdam na pagkahilo. Bakit ganito? Imposible kay Yana ay walang nararamdaman, nangako na maging kasintahan niya na hindi ang intensyon, hindi kailanman lumipat sa kanya, ang mundong ito ay hindi pinahintulutan si Lance na lumipat sa isang babae. Gayunpaman, bakit hiwalayan mo na, bakit magiging walang sigla si Yana kung aalis siya? Tila hindi ito maisip ni Lance, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang puso na sa sandaling ito, dapat siyang magmadaling lumabas. Tumalon si Lance mula sa balkonahe at dumiretso sa airport, kahit papaano, umaasa si Lance na makita siya muli, kahit na ang ibig sabihin nito ay magpaalam at yakapin siya muli ng personal. Sa kasamaang palad, sa oras na dumating si Lance sa airport, nakaalis na ang eroplano. Bahagyang nalungkot si Lance, isang taong nawala sa labas ng airport, na orihinal na nasa loob ay lubos na inaabangan, ngayon ay muli siyang nahanap ni Yana, ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya iniinis ni Yana, at hindi na siya hahanapin para lumabas. To eat with him in the future school. I used to find it quite annoying, but now, I won't annoy you anymore. Lance. Sa pagkakataong ito, tinawag ng isang tao ang kanyang pangalan. Nang lumingon si Lance, si Elsa iyon. Lance, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Elsa. Pagbibigay nito, sa kasamaang palad, huli na. Ngumiti si Elsa, Lance, masaya ka na sa wakas ay nakipaghiwalay ka sa kapatid ko. Gayunpaman, nakatakas ka para makita siya, kaya mabuti na lang at medyo may konsensya ka. Oh! Mapait na ngumiti si Lance. Sige, alis na ako. Tumalikod si Elsa at umalis, nagmamaneho ng sasakyan ng pulis para dumalo sa ika-60 na karawan ng isang tao. Kinailangan ding umuwi ni Lance. Pagdating niya sa bahay, tinanong ni Sally, hinabihan ka ba ni Yana na lumabas, bakit ka nakabalik kaagad? Umalis si Yana sa London City at hindi na babalik kailanman. Talaga so nag-break kayo. Tumango si Lance. Masaya si Sally, ngunit hindi ito ipinakita. Pumunta si Lance sa damuhan sa likod ng bilya at nagsanay ng kanyang espada ng mag-isa. Kailangang maglinis ng ulo ni Lance, dahil pakiramdam ni Lance na parang habang tumatagal siya sa mundong ito, lalo siyang nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na attachment sa matamis na date nila Yana kahapon. Hinahayaan siyang maging attached kay Yana, kaya iyon lang ang kailangan para maging attached siya. Kung magpapatuloy ito, sa kalaunan ay makakalimutan niya ang kanyang senior sister. Sa kanyang puso, si Lance ay nakaramdam ng pagkadurog para sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. No, never. I will never forget my feelings for my senior sister, never, no woman in this world will ever let me forget my senior sister. Swoosh swoosh. Ang espada ni Lance ay huni, hindi gaanong nagsasanay kundi naglalabas ng hangin, napupuot sa kanyang sarili dahil sa hindi pagiging tapat sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa sandaling ito, sa isang partikular na marangyang bilya sa London City, ginanap ang isang engranding kaarawan. Pumasok si Elsa. Captain Shu, salamat,
Salamat Captain Shu sa pagpunta sa aking ika-6 na kaarawan sa iyong abalang schedule. Sabi ng isang matandang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha. Heron King? Mahaba ang buhay ko, nagmamadali akong dumating at wala akong dalang regalo, sorry. Hindi. Ito na ang pinakamagandang regalo para kay Captain Shu na makapagpakita, Captain Shu, please. Lumalabas na ngayon ang kaarawan ng Hari ng Heron, at ang Hari ng Heron ay itinuturing na medyo dignitaryo sa lungsod ng London. Isa sa mga manugang na lalaki ng Hari ng Heron, na tinatawag na Harry. Sa pagsasabing dumating, pumasok si Harry sa pintuan, bitbit ang isang malaking bag. Biyenan, hiling ko sa iyo ang mahabang buhay at kaligayahan. Hindi masyadong maganda ang hitsura ng Heron King nang makita niya si Harry, dahil hindi pa nakapunta rito si Harry kamakailan, ibig sabihin ay hiwalay na siya sa kanyang anak. Harry, bakit ang tagal mong hindi pumupunta dito? Araw-araw mong iniiwan si Ying mag-isa, ano ang gusto mong ipaglaban? Saway ni Heron Wang. Labis na nanlumo si Harry, hindi naman sa hindi siya dumating ngunit dahil ginawa siyang kalahating beteng ni Lance at hindi pa rin gumagaling, kung dumating siya, hindi ba katulad noong nakaraan. Nang muli siyang pinalayas ni Ying Lan. Bumantong hininga ang Heron King, Harry, iyon ba ang ginawa sa iyo ni Lance na hindi pa naaayos? Hindi ba sinabi ko sa iyo na gawin mo ito ng mas maaga? Bakit napakawalang kwenta mo? Hindi pa man ito tapos ngayon. Sa sandaling ito, nasa malayo lang si Elsa at narinig niya ang kanilang pag-uusap. Sa kanyang puso, sinabi ni Elsa, si Lance ba ay may salungatan din sa kanila? Itong si Lance, gaano karaming mga kaaway ang mayroon siya? Anong lakas ng loob na aminin ni Harry, natatakot na murahin ng kanyang biyenan, abala sa pagsasabing, Tay, inalagaan ko na ang tanggang iyon na si Lance, at pinilit ko na siyang gamutin ang aking sakit. Ang Heron King ay medyo hindi kumbinsido at agad na hiniling ang isang kamay niya na pumunta at tingnan kung ito ay totoo. Harry chuckled, Dad? I really don't lie to you? I've been cured? Don't believe me? Punta ka sa banyo at magpa-verify ng isang tao para makita kung gumaling na ako. Tinanong ni Harry ang kampa ng Heron King na i-verify. Gaya ng inaasahan, si Harry ay hindi nakalahating beteng. Nasuffocate ang puso ni Harry at sinabing, hindi ito itim. Tumango ang subordinate na iyon at pumunta upang magulat sa Hari ng Ilog ng Lan, Master Lan, mabuti naman si Harry. Noon lang ngumiti ang Lan River King, ang batang ito, talagang nilinis niya si Lance, medyo kababalaghan. Sobrang frustrated ni Harry, actually hindi naman siya magaling, bago siya pumunta dito, bumili siya ng isang bote ng flesh-colored pigment doon, ginamit niya yung pigment para hindi na siya magmukhang itim, tapos niloko niya ang kanyang biyenan. Lance, kalokohan mo? Naging dahilan ng pagiging bitter ko, hanggang sa gumamit ng pigment para ipinta para lokohin ang kanyang biyenan, hindi pa ako tapos sa iyo. Galit na galit si Harry, ngunit sa kasamaang palad, si Lance kahit na naglakas loob na putulin si Danny Lin, kaya walang magawa si Harry na kunin si Lance sa sandaling ito, ngunit ayaw niya murahin siya ng pamilya ng kanyang biyenan, kaya nang dumating siya para batiin ang kanyang kaarawan ngayon, pigment lang ang nakuha niya kaya itago muna natin. 272. Habang iniisip ito ni Harry, lalo siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sa sandaling ito, sa itaas, isang katulong ang dumating upang magulat, Miss Ying, narito ang dakilang tiyahin. Napangiti si Ying Lan, ang patay na bagay na ito, nang ahas pa ring lumapit, sa huling pagkakataon na hindi siya nahanap ng mga bagay para masettle ang score, ang walang kwentang bagay na ito, hindi man lang niya kayang harapin ang isang high school student, na nagdulot sa akin ng paghihirap. Kaunti. Sinabi ng katulong na iyon, Ying, mas mabuti ang sakit ng panganay na tiyahin, ang matandang Panginoon ang humiling sa isang tao na i-verify ito ng personal. Natuwa si Ying Lan, talaga. Sige. Sa kabilasan mo at sabihin sa kanya na umakyat. Oo, tatawagan ko siya, si Miss Ying ay matagal nang hindi nakasama ng kanyang dakilang tiyahin. Agad na bumaba ang katulong na iyon para tawagan si Harry.
Naramdaman ni Ying ang pangangati ng kanyang katawan, may pakiramdam na hindi niya mapigilan, ang patay na demonyong ito, sa wakas ay mas mabuti, na naging dahilan upang siya ay mag-isa ng matagal. Lihim na nagpipigil ng galit si Harry nang may lumapit na kasambahay at tumawag, "Eldest Master, pinapahintulutan ka ni Miss Ying na umakyat." Mabuti. Matagal nang hindi nakita ni Harry ang kanyang asawa, ngunit kung hindi siya ginawang kalahating eunuch ni Lance, paano siya nakalayo ng ganoon katagal, at kapag naisip niya ito, magagawa niya. T-help bot bulyawin muli si Lance. Pagdating sa silid sa itaas, sinabihan ni Ying Lan ang mga katulong na lumabas. Ying. Tawag ni Harry. Deadbeat, pumunta ka pa rito. Pinandilatan ni Ying si Harry at sinabing, "Oh, Ying, pumunta ka rito para saan? Dead ghost? Kailan ito maganda? Wala kahit isang salita. Ano? Deadbeat? Nagpapanggap pa, kailan ka ba gagaling?" Natigilan si Harry. Halika dito pa. Ito. Hindi inaasahan ni Harry na mahahanap siya ng kanyang asawa sa liwanag ng araw, na nabigla. Dead devil? I know all about it. You're well? My father even have people specially check. Since you're already well, bakit tulala ka pa? Halika nga dito. Umupo si Ying Lan sa kama at kumabit ang daliri niya kay Harry. Sa sandaling ito, si Harry ay walang katumbas na pagkadismaya at nanlumos sa loob. Ano ang saysay ng pagdating, siya ay pininturahan ng pintura, maaari ba siyang pumunta? Sa oras na ito, sa ibaba, opisyal na nagsimula ang piging ng kaarawan ng Heron King. Minamahal kong mga kaibigan at pamilya, salamat sa pagpunta upang batiin ako sa aking kaarawan sa iyong abalang schedule. Ako, ang Lan River King, ay nagpapasalamat. Ang Lan River King ay nag-arko ng kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Idinagdag ng Lan River King, ang taong gusto kong pasalamatan ay si Kapitan Shu, tunay na isang karangalan na dumating si Kapitan Shu, talagang nagpapakinang ang hamak na bahay. Papa! Maraming tao ang nagpalakpakan, si King Heron ay 60 taong gulang, martial strength level 38, sa London City, ang level 38 ay malakas na, lahat sila ay maaaring magbukas ng paaralan at magturo ng isang disipulo. At sa oras na ito, sa itaas, si Ying Lan ay umungal, "Harry, sinabi ko sa iyo na pumunta ka at maglaro, hindi mo ako narinig. Honey, itigil mo na yan, araw na. Anong masama sa araw, hindi pwede sa araw." Gusto nang umalis ni Harry, nang biglang umakyat si Ying Lan at inilabas ang posos, at biglang pinisil ang mga kamay ni Harry. Nag-aalalang sabi ni Harry, "Asawa, huwag hindi pwede Harry na natakot ngunit ang kamay ay inihaw, sa kanyang lakas ay tiyak na hindi madaling kumawala. Pagkaraan ng kalahating minuto, itinaas ni Ying Lan ang kanyang ulo, ang kanyang bibig ay pumupo ng ilang beses at sinabing, "Bakit parang ang bibig ay mapait at matulis, pupu?" Bumaba ang tingin ni Harry sa sarili, ang pigment ay kakainin na ng itim. Walang pakialam si Ying Lan kung gaano iyon, ngunit nang tumingin siya sa ibaba, bigla niyang naramdaman, bakit ang dilaw kanina ay medyo itim na. Si Ying Lan ay abala sa hinaplos ang kamay, at biglang lumitaw ang kalahati ng mga kulay ng eunuch ni Harry. Sigaw ni Ying. Sa ibaba, kinakausap ni Haring Heron ang kanyang mga kaibigan at pamilya nang biglang may sumigaw mula sa itaas. Lahat ay nagtanong, ano ang mali? Ang Heron King ay awkward na tumawa at sinabing, "Harry, nagmamadali ka ba, hindi ka na babalik ngayong gabi?" "It's fine. Inalo ni Heron Wang ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa itaas na palapag, itinuro ni Ying Lan si Harry at galit na sinabi, "Ikaw, sinungaling ka, hindi ka magaling, ginamitan mo pa ito ng pintura para linlangan ang aking ina. Ying, makinig ka sa akin. Hindi ako nakikinig." Sinipa ng nagninangas na si Ying Lan si Harry palabas ng bintana. Lumipad palabas ng bintana si Harry. Bang! Lumapag lang ito sa baba kung saan nakaupo ang mga bisita. Nagkaroon ng kaguluhan, at natarante si Harry at gumulong-gulong sa sahig para tumayo.
Gayunpaman, sa sandaling siya ay tumayo, ang kanyang kalahati ng mga gamit ng Beiteng ay biglang nakita ng lahat. Nakita rin ito ng Heron King sa isang sulyap. Anong nangyayari dito? Nabulag si Haring Heron, hindi ba't sinabi niyang tapos na? Paano muling nagdilim at ibinagsak ng kanyang anak na babae? Gustong mamatay ni Harry, at ang kanyang mga kamay ay nakakaf, kaya kailangan niyang yumuko at tumakbo sa sala. Biglang may galit na ungol mula kay Ying Yinglan mula sa itaas, "Harry, anong pintura ang ginagamit mo?" Sa ibaba, ang lahat ng mga bisita ay tahimik, natigilan sa isang biglaang paglipad ni Harry na lumilipad pababa na nakaposas. At pagkatapos ay sumisigaw sa itaas tungkol sa pintura na ginamit, kung ano ang nangyayari. Labis na nahihiya si Heron Wang. Isang panauhin ang nagtanong, "Heron Wang, ano ang nangyari?" Ito. Kinglan nahihiya siya at hindi alam kung paano ito sasabihin, lahat ay nakatingin sa kanya na nagtataka, ngunit hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, si Ying Yinglan ay nagmamadaling lumabas sa bulwagan, ang kanyang mga labi ay namamaga, ang kanyang itaas at ibabang labi ay naging dalawang higanteng saging. Ying Ying? Anong problema mo? Si Heron Wang ay abala sa pagtatanong. Lalong umiyak si Ying Yinglan, "Tatay, lahat ng ito ay dahil sa bastos na iyon na si Harry." "Ying Ying, ano ba talaga ang ginawa ni Harry sa iyo?" Sa pagkakataong iyon, lumabas si Harry na nakabihis at nabigla ang sarili nang makitang ganoon na lamang ang pamamaga ng bibig ng asawa. "Honey, ano bang problema ng labi mo?" Sinampal siya ng malakas ni Ying Yinglan at nagtanong ng apoy, "Bastos, anong klaseng pintura ang ginamit mo at saan mo nabili?" Binili ko Fuck you on, wuho. Sigaw ni Ying Yinglan at sinipa si Harry. Napagtanto na ngayon ni Harry na ang namamagang bibig ni Ying Yinglan ay bunga ng kanyang dope. Damn traidor? Bibigyan kita ng masamang review. At Lance, hindi pa ako tapos sa iyo. Naisip ito ni Harry at galit na sumirit, labis na sakit ang naidulot sa kanya ni Lance. Ang mga tahimik na bisita sa gilid ay nalilito kung ano ang nangyayari at kung bakit sinisigawan ni Harry si Lance at nagbibigay ng mahinang rating. Naguguluhan din si Elsa, anong pintura, ano ang bibilhin, at ganito ang pamamaga ng labi ni Ying Yinglan, ano ang kinalaman nito sa pintura. Noong kalalabas lang ni Harry mula sa bintana sa itaas, napalingon si Elsa sa oras, o kontaminado ang kanyang mga mata, ngunit sa kabutihang palad ay hindi. 273. Nataranta ang lahat ng mga bisita, Haring Heron, ano ang nangyayari, sa halip ay kailangan mong magbigay ng paliwanag sa lahat. Tama, King Heron? Ngayon ay ika-60 kaarawan mo ang dami mong alagad sa lungsod ng London, kilala ang iyong reputasyon, paano nangyari ang ganito? At bakit tinatawag ni Harry si Lance hindi naman pwedeng si Lance ang numero 1 masamang kabataan mula sa Palanan High School, di ba? Sa sandaling ito, si Heron Kyo ay galit na galit, hindi na niya kailangang magtanong para malaman ang lahat, malamang na si Harry ay hindi mabuti, hindi makuha si Lance, ngunit natatakot na mawalan ng mukha, kaya binili niya ang pintura at ipininta ang kanyang ilalim sa kulay ng katawan ng tao. Ito ang unang pagkakataon na pumasok ako sa isang paaralan. Iyon nga lang, binili ni Harry ang pintura, nakilala ang taksil, hindi alam kung anong mga sangkap ang gawa sa hindi magandang produkto, ang mga labi ni Ying Ying lumobo sa 2 malalaking saging. Ying Yinglan nakahiga sa isang gilid ng pader at humahagulgol at umiiyak. Isang magandang ika-60 na kaarawan, nagkagulo ng ganito ngayon, mas gusto ni Heron Wang na maging marahas. Sa mga bagay-bagay, wala nang masabi si Harry, yumuko ang kanyang ulo at lumuhad sa gilid. Nang lumingon si Ying Yinglan, nakita ng mga bisita ang kanyang mga labi, at ilan sa kanila ay samuka sa pagkasuklem. Umiyak si Ying Yinglan, "Tay, kung hindi gumaling ang labi ko, mamamatay ako." "Ying Ying? Huwag kang mag-alala, Lance, ako, si Heron Wang, ay hindi pa tapos sa kanya." Tanong ng panauhin, Heron King, pwede bang linawin mo kung linawin mo, lahat kami makakatabi mo at magsasalita para sa'yo
Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ayaw itago ng Land River King, kahit family scandal ito. Agad na sinabi ng Heron King ang bagay na iyon. Nagulat ang mga tao, kaya ayon, grabe itong si Lance, paano niya magagawa ito sa dugo ng ibang tao? Heron King, ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ng isa. Kinagat ng Heron King ang kanyang mga ngipin at sinabing, sino ang nakakakilala kay Lance? Tulungan mo akong tawagan siya, gusto ko siyang makausap. Nakilala ni Elsa si Lance, kaya na-dial niya ang numero ng telepono ni Lance. Sa ngayon, si Lance ay nagsasanay pa rin ng kanyang espada. Sa sandaling iyon, kinuha ni Sally ang telepono ni Lance at tumakbo palabas, sumisigaw, Lance, ang iyong numero. Huminto si Lance sa pagsasanay ng kanyang espada tumingin, ito ay mula kay Elsa. Hello. Kinuha ito ni Lance. Lance, nasaan na? Tanong ni Elsa. Gumamit si Elsa ng speakerphone at lahat ng naruroon ay nakarinig. Sinabi ni Lance, sa bahay, ano ito? Lance, may gustong makipag-usap sa iyo. Wala sa mood si Lance sa sandaling ito at ngumisi, walang oras. Huwag ka nang mag-hang up, medyo malaki ang usapin na ito, kung hindi mo ito hahawakan na maayos, natatakot akong malagay ka sa malaking gulo. Ibaba na sana ni Lance ang tawag, nang marinig niya na magdudulot ito sa kanya ng malaking problema, nagalit siya, na nagsasabi ng gulo kapag masama ang pakiramdam niya, na ayaw tumambay. Kinuha ni Elsa ang telepono sa Heron King. Sumigaw ang hari ng Heron, Lance. Nakarinig si Lance ng dagandong at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Lance, ang lakas ng loob mong galitin ang matandang lalaki. Umungol ang Heron King, kung hindi siya magpapakita ng galit sa harap ng lahat ng mga bisita ngayon, paano ka pa makakatambay sa London City sa hinaharap? Tanong ni Lance, sino bang matandang lalaki ang maglalakas loob na sigawan ang binatang ito? Nagulat at nagalit ang Heron King nang marinig niyang nagsalita si Lance ng mayabang, tinawag siyang Ben Shaw kahit na siya ay matanda na. Lance, ngayon ang ika-60 kaarawan ko, at kung sisirain mo ako, walang katapusan ang problema ko sa iyo. Nagalit din si Lance, kung hindi mo ibibigay ang iyong pangalan, sisiguraduhin kung wala kang kaarawan ngayon sa susunod na taon. Ikaw, Lance, ako ang hari ng Heron. Umungol ang haring Heron. Ngumuso si Lance, hari ng Lanyo, kilala ba kita? Gumagawa ka ng isa pang mapanliligalig na tawag sa telepono at gagawin kitang hari ng pagpigil ng mga multo. Ikaw. Ang Heron King ay kadalasang nakasanayan na igalang, ngunit ngayon, dahil sa labis na kawalan ng respeto ng isang estudyante sa high school, galit na galit siya na gusto niyang maputol ang kanyang hininga. Talagang sinabi ni Lance na gumagawa siya ng panliligalig na telepono tumatawag, nang aasar sa atin niya. Lance, huwag kang maglakas loob na galitin ako, o bubuhayin kita. Hindi naalala ni Lance kung sino ang Heron King sa sandaling ito, hindi pa niya nakipag-usap sa taong ito, orihinal na ngayon ay umalis si Yana, at nagalit siya sa kanyang sarili dahil sa pagkakaroon ng attachment sa isang babae sa panahong ito, para makalimutan ang ugali ng ate niya, kaya nagalit siya sa sarili niya, hindi niya inaasahan na ganito rin ang dating ni Heron King para manggulo ng mga tawag sa telepono. Hayaan mo akong mabuhay. Sino ka sa tingin mo? Lance, huwag kang mag-alala, tiyak na mahahanap ka ng asawa ko. Ngumuso si Lance, hindi mo na kailangang hanapin, nasaan ka ngayon? Huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob, ipinapangako kung hindi kita lalapit at papatayin. Ano, ikaw, gusto mo pa akong puntahan at patayin? Galit na galit ang Haring Heron na hihimatayin siya, gusto niyang kausapin si Lance sa harap ng mga bisita at magbitaw ng masasakit na salita, kaya na nakikita ng mga bisita ang kanyang galit at nailigtas ang ilang mukha, ngunit sa halip, sinabi ni Lance na lalapit siya at papatayin siya, na magagalit sa kanya. Oo, sabihin mo sa akin kung nasaan ka ngayon, at ipinapangako kung hindi kita papatayin. Sabi ni Lance. Ikaw. Nanginginig sa galit ang balbas ng Haring Heron, matagal na siyang hindi nakatagpo ng gayong mayabang na brat, at sa sobrang galit niya ay hindi niya ito nagawang sipain.
Ang asawa ng Heron King ay abala sa pagsasabing, "Old King smooth the air wag ka talagang magagalit Itinulak ni Heron Wang ang kanyang asawa na sinusubukang pigilan siya, at sumigaw sa telepono, "Sige, lumapit ka lang, at tingnan kung paano ko haharapin ang iyong walang batas at mapagmataas na henerasyon. Lumapit ka lang, masama ang pakiramdam ko ngayon, ayaw mong tumambay, kaya huwag mong ibigay ang address mo." Sabi ni Lance. Starlight Manor 89. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Heron Wang ang telepono sa galit. Ang karamihan ng mga bisita ay tahimik na tumingin sa kanya. Si Heron Wang ay tumawag sa telepono, humihingal, syempre, ay nagalit, hindi kailanman nakakita ng ganoong tao, at nang ahas na sabihin na siya ang nagkusa na lumapit at patayin siya. Sinabi ng Haring Heron sa mga panauhin, lalapitin niya ang bastos na si Lance at papatayin ako, lahat, sabihin sa akin, nakakita na ba kayo ng ganoong tao? Galit na sabi ng isang panauhin, ano ba ang problema ng mga kabataan ngayon, mayroon pa ba silang karakter na igalang ang matanda at mahalin ang kabataan? Heron King? Dahil napaka-ignorant ng brat na ito sa buhay, kung talagang maglalakas loob siyang lumapit, tama na, ingatan mo siya ng mabuti, tingnan mo kung maglakas loob pa rin siyang maging napakayabang at bastos. Nima, I've never nakakita ako ng napakayabang na tao sa buhay ko. Umiling ang hari ng Heron at sinabing, hindi ko nais na gumamit ng puwersa sa ika-60 kaarawan ko, ngunit ngayon, kailangan kong gumawa ng exception, kung talagang maglakas loob siyang pumunta rito ngayon, pagsisisihan ko siya. Nag-echo ang lahat. Nais ng Heron King na pumunta kay Lance upang ayusin ang score sa ibang araw, ngunit hindi niya inaasahan na si Lance ay magiging napakayabang na lalapit at papatayin siya. Ang apoy na iyon, ang Heron King ay hindi kailanman naging napakayabang sa buong buhay niya. Sa bahay ni Sally, itinago ni Lance ang kanyang espada at lumabas ng pinto. Nagtanong si Sally, saan? 274. Para bugbugin ang isang tao. Para matamaan ang isang tao saan? Si Sally Brown ay abala sa pagtatanong. Ngayon lang, may ilang Heron King na tumawag sa akin sa telepono at kahit papaano ay galit sa akin, kaya mayabang, gusto kong pumunta at makipagsaya sa kanya. Pupunta rin ako. Si Sally ay abala sa pagsunod sa sasakyan, hindi siya pinigilan ni Lance, pinaandar niya ang kotse at agad na pumunta sa destinasyon. Hindi nagtagal, nakarating kami sa aming destinasyon, isang marangyang manor house villa, na halos mas malaki kaysa sa villa ng pamilya ni Kent. Parang may handaan sa loob. Medyo kumalma ang hari ng Heron sa puntong ito, pagkatapos ng lahat, inabot ng 40 hanggang 50 minuto si Lance bago dumating, at ngayon ang kanyang ika-60 kaarawan, napakaraming pamilya at kaibigan ang tiyak na magiging masaya. Sa sandaling ito, pumasok ang isang binata, kasunod ang isang magandang babae, ito ay si Lance. Sumigaw si Lance, sino ang Heron King? Lumabas ka! Nakita ni Elsa si Lance sa isang sulyap, sa takot na baka magkagulo si Lance, at agad na lumapit sa tabi ni Lance. Lance, tumakbo ka talaga dito, bumalik ka. Sigaw ni Elsa. Huminga si Lance, Captain Shu, ano ang kinalaman mo sa pagpunta ko rito? Napatingin ang lahat ng mata ng mga bisita. Sa sandaling ito, nakita ni Harry na talagang narito si Lance at agad na nawala ng malay at nagmamadaling umakyat. Lance, sobrang sakit ang ginawa mo sa akin, lalabanan kita. Nawala ang buong mukha ni Harry ngayon, hindi lang ang sarili niya kundi pati na rin ang asawa niya, sa sandaling ito nang makita niya si Lance na nangangahas na lumapit. Sa kanyang pintuan, paano pa niya nakontrol ang kanyang mga kamay at paa? Nakita ni Elsa si Harry na nagmamadaling umakyat at agad na lumayo, ayaw din niyang makialam sa napakaraming mga bagay na magulo. Pumunta ka sa impyerno, Lance. Sinaksak ni Harry ang kanyang espada. Ngumuso si Lance nang may pang-aalipusta at lumipad na may kasamang sipa. Bang! Lumipad ng mataas ang katawan ni Harry at dumiretso sa bubong ng villa. Nagulat ang mga bisita, napakalakas ng lakas ni Lance, hindi man lang siya kalaban ni Harry, hindi nila inisip kung paano siya magiging kalahating eunuch kung si Harry ay kalaban.
Sumigaw ang Heron King, Lance, naglakas loob ka pa ring gumawa ng gulo sa aking lugar. Binasag ng Heron King ang kanyang bote sa lupa at galit na galit. Si Lance ay mas kalmado na ngayon. Ikaw ang Heron King. Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong makipag-ayos sa akin, at ngayon nandito ako, hindi naman sa hinahanap kita para manggulo, hinahanap mo ako para manggulo. Tumingin si Lance sa hari ng Heron, akala niya isa siyang makapangyarihang eksperto. Nima, hindi ko inaasahan na matandang ito, dapat alam ko na hindi ako nag-abala na sumama, nakikipaglaro sa ganoong klaseng lalaki. Matanda, ito ay masyadong nakakahiya. Magsasalita pa sana si Heron Wang nang may lumapit na isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Tay, ikaw ang birthday boy ngayon, napakaraming tao ang naririto, hindi mo pa ito gagawin, ipaubaya mo na lang sa akin." Ngumiti ang lalaking ito at tinapik ang balikat ng Heron King, mukha siyang confident. Tumango ang Heron King, sa katunayan, sa kanyang katayuan, medyo mababa ang presyo kung siya mismo ang gagawa nito kasama si Lance. Bakit hindi hayaan ang kanyang ikatlong manugang na gawin ito? Ang kanyang ikatlong manugang ang lakas ng batas ay higit na nakahihigit kay Harry. Ang pangalan ng ikatlong manugang ng Heron King ay Cheng Qiang, nabalitaan ko na siya ay isang level 30 na eksperto. Lumapit si Cheng Qiang kay Lance, idinampi ang kanyang daliri sa dibdib ni Lance at sinabi sa nakakuyom na mga ngipin, "Anak, ang lakas ng loob mo." Hindi nagustuhan ni Lance ang katotohanan na ang Cheng Qiang na ito ay mukhang kayang kurutin ang sarili hanggang mamatay. Sinundot muli ni Cheng Qiang ang noo ni Lance gamit ang kanyang daliri at sinabing, tinawag si Lance, "Tama ba? Papalitan kita ng pangalan mo ng Tang Shicheng ngayon." Hindi nagabala si Tang Shicheng na kalokohan ang produktong ito at itinaas ang kanyang kamay. Pa! Sinampal ni Lance. Swoosh! Lumipad ang katawan ni Cheng Qiang sa isang swimming pool na mahigit 10 metro ang layo na may maraming splashes. Ah! Natigilan ang mga panauhin, si Cheng Qiang ay hindi bababa sa isang mapagmataas na manugang ng Heron King, ngunit talagang lumipad siya palayo ng may isang sampal. Ikaw! Nagbago ang mukha ng Heron King, hindi nakakagulat na ang Lance na ito ay nang-ahas na maging napakayabang, mayroon siyang kaunting lakas. Bahagyang namutla din si Elsa, narinig niya na natalo ni Lance si Shelton, ngunit hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata at medyo hindi makapaniwala, ngunit ngayon ay sinampal ni Lance at lumipad palayo sa level 30 Cheng Qiang. Sa ilalim mismo ng kanyang ilong, tila ang pagkatalo ni Lance kay Shelton ay hindi umaasa sa isang palihim na pag-atake o anumang bagay na katulad nito. Ang lahat ng mga bisita ay nakatingin sa hari ng Heron, at ito ay hindi kapani-pani walang tahimik, nang si Cheng Qiang ay umakyat mula sa swimming pool, nakaramdam ng labis na kahihiyan, nais din niyang magpakitang gilas sa harap ng kanyang biyenan, at siya ay sinampal. Malayo. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang babae na halos 40 taong gulang at sinabi sa hari ng Heron, "Guro, ipaubaya mo ito sa akin." Nagtanong ang Heron King, "Golden Lotus, okay ka lang ba?" "Guru, level 35 na ang disipulo." Sumulyap si Jinlian sa Heron King, nang makitang sinabi ito ng kanyang master, medyo nabalisa ang kanyang puso, level 35 na siya, 3 level na mas mababa kaysa sa Heron King, ngunit siya was asking if she was okay. It was too much to look down on her. Gayunpaman, ang Lan River King ay ang kanyang Panginoon, kaya inilipat ng Golden Lotus ang kanyang sama ng loob sa ulo ni Lance. Sa isang swoosh, bumunot ng espada si Golden Lotus at sinabi kay Lance, "Hindi kita ibubuli, bunutin mo ang iyong espada, anak." Alam ni Lance sa isang sulyap na ito ay isa pang piraso ng basura, ayaw ni Lance na paglaruan ang mga basurang ito ay masyadong nakakahiya. Gayunpaman, kung hindi mo sila paglaruan, palagi nilang gustong makipaglaro kay Tang. Lance, hindi sila pwedeng maglaro ni Lance, tama ba? Sabi ni Lance, "Mas mabuting hayaan mo na lang ang master mo, nabalitaan ko na medyo sikat ang Heron King sa London City, gusto ko rin makita kung gaano siya sikat." Hindi ka karapat-dapat. Ngumuso si Golden Lotus. Oh! Tumawa si Lance, mas baliw ang isa kaysa sa isa, sayang, walang imak.
Anak, hindi mo pa babubunutin ang iyong espada. Galit na galit si Golden Lotus. Sabi ni Lance, iguhit mo ang espada ng kapatid mo basta hinayaan mo pa akong bumunot ng espada ko, uminom ka ng tubig. Pagkatapos sabihin iyon, tila hindi nakita ng lahat kung paano gumalaw si Lance, lumipad ang buong Golden Lotus, at sa isang malakas na pagsabog, lumipad din ito papunta sa swimming pool, nagsaboy ng maraming tubig. Natigilan ang karamihan, ngayon lang bumaba para uminom ng tubig ang ikatlong manugang ng Heron King na si Cheng Qiang, hindi naisip na ang alagad ng Heron King na si Jin Lian ay bumaba din para uminom ng tubig. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Elsa na mapakilos, itong si Lance, na lampas sa kanyang inaasahan ay nagpadala pa ng 35 antas ng Golden Lotus upang uminom ng tubig. Umakyat ang Golden Lotus mula sa tubig, hindi makapaniwala, nahihiya. Sa sandaling ito, kapansin-pansing nagbago ang mukha ng Heron King at napuno ng galit sa parehong oras. Napakaraming bisita ang nanonood, kung hindi siya gumawa ng magandang palabas sa kanyang sarili ngayon, natatakot ako na ang kanyang reputasyon sa lungsod ng London ay apektado. Lance, napakalayo mo na. Nagngagat ang mga ngipin ng Heron King. Sabi ni Lance, sige, Heron King? Totoo na baka masyado akong mabuli pagdating ko sa pintuan mo ngayon, kaya ayaw ko nang makipaglaro sa iyo, aalis ako kung ayos lang. Sinabi ni Lance kay Sally, Sally, go. Oh! Nang makita ni Sally si Lance na tinatawag siyang Sally, namula ang mukha niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Stop! Sigaw ng Heron King. 275. Lance, sa tingin mo ba nandito ako para pumunta ka at umalis kung gusto mo? Bagamat alam ng Land River King na talagang makapangyarihan si Lance, hindi niya alam kung kaya niyang talunin si Lance, ngunit kung hahayaan niya si Lance na magyabang lang, saan siya mawawala ng mukha. Tumalikod si Lance at sinabing, Heron Wang, ayokong i-bully ka, sa totoo lang, medyo masama ang pakiramdam ko sa pagpunta sa iyong pinto at gumawa ng gulo sa iyong kaarawan ngayon, kaya gusto kong umatras, ikaw hindi pa rin ako papayag na mag-withdraw. Kung ano mang sama ng loob mo, pag-uusapan natin yan mamaya, pero ngayon dapat maganda ang birthday mo. Malapit nang sumabog ang baga ni Heron Wang, naging ganito na siya, paano pa siya magiging maganda ang kaarawan? Lance, manatili ka rito. Pinandilatan ni Lance ang hari ng Heron, ang matandang multo na ito, napakabulag ba niya? Tinampal ni Lance ang gintong lotus, dapat nakita niya na hindi siya maaaring maging kalaban bakit siya bulag? Heron King? Nasabi ko na naayaw kitang masyadong i-bully at hayaan kang magkaroon ng magandang kaarawan, kailangan mo ba akong pilitin na sabihin ang mga bagay tulad ng paghahanap ng kamatayan sa iyong kaarawan? Nagbabasa ako sa iyong kaarawan, hindi ko masabi ang salitang kamatayan, at ginugulo mo pa rin ako. Narinig ng karamihan ang mga salita ni Lance, medyo hindi nakaimik. Itong si Lance, mga taong si Heron Wang ay 60 taong gulang, isang kagalang-galang na tao sa lungsod ng London, maaari mo bang hayaan kang makagulo sa isang paglalakbay ng walang kabuluhan? Si Elsa ay abala sa paglapit upang payuhan, Lance, malapit na itong matapos. Nanlumo si Lance, Official Shu, nakikita mo na, handa akong umatras ngayon, hayaan mo muna siyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, siya ang hindi pa rin ako papakawalan. Yaya! Nangati ang galit ni Heron Wang. Sinabi ni Elsa sa Heron King, bigyan natin ang bawat isa, tawagin natin itong isang araw, handang umatras si Lance, hindi magandang magpatuloy sa paggawa ng gulo. Ang hari ng Heron ay nagalit, si Kapitan Shu, pagkatapos na pumunta si Lance sa aking bahay upang ibuhos ang kanyang lakas ng loob, hinayaan mo lang siya. Para saan mo ako dadalhin, ang hari ng Heron? Sinabi ni Elsa sa kanyang puso, ang lakas ni Lance ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa iyo, kaya ano ang magagawa mo? Pinayuhan ni Kapitan Shu, King Heron, dapat mong malaman na si Lance ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa iyo kapag sinampal niya ang iyong disipulo, ang Golden Lotus. Kalokohan, 60 taon na akong nabuhay, hindi ko pa nakita kung anong klaseng tao, malakas bang sampilan ang gintong lotus.
Kaya ko rin. Sabi ng Heron King. Napabuntong hininga si Elsa, kung gayon, wala akong pakialam sa iyo, nakikita mo mismo. Tinitigan ng Haring Heron si Lance at sinabi sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin, Lance, tingnan ko kung may tunay kang kakayahan o wala. Nako, na-offend ako. Uminom. Nagmamadaling umakyat ang Land River King na may dalang araw, maraming bisita na pamilyar sa Land River King ang nagulat, nakuha agad ng Land River King ang kanyang pinakamalakas na karunungan, tila ang Land River King ay hindi maglakas loob na maliitin si Lance. Walang imek nang ngumiti si Lance sa gilid ng kanyang bibig nang makita niya ang pinakamagandang paaralan ng Land River King, ang Nima, ito ay itinuturing din na pinakamahusay na paaralan. Pak! Agad na sinampal ni Lance ang isang sampal. Ang Orchid River King ay sumigaw at lumipad patungo sa swimming pool. Ano? Ang mga tao ay tumitig, hindi makapaniwala. Ang Heron King ay nakuha na ang kanyang karunungan mula sa bat. Ang karunungan ay hindi pa umaatake kay Lance. Ito ay lumipad na. Maging si Elsa ay pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Iniisip kong siya ay nagkakamali. Wow! Bumagsak ang Heron King sa swimming pool, na nagsaboy ng isa pang malaking tilamsik ng tubig. Natigilan ang karamihan. Ngumiti si Lance at sinabi kay Sally, Sally, umalis na tayo. Oh! Namula si Sally at sinundan si Lance palabas ng plancha ng villa. Pinto. Agad na pinalayas ni Elsa. Lance. Official shoe, ano ito? Tanong ni Lance. Lance, talagang napakalakas mo. Sabi ni Elsa na may takot sa mga mata. Fine. Level 40 lang. Casual na sabi ni Lance. Ano? 40 antas. Si Elsa ay talagang nagulat sa loob. Tanong ni Elsa, Lance, hindi ka nakalusot sa Ren at Zubanes, di ba? Kung nabuksan mo na ang Rendo at nasa level 40 ka lang, napaka-ordinaryo na niyan kung hindi mo pa ito nabubuksan. At maaaring umabot sa level 40, talagang kahanga-hanga iyon, sa totoo lang, nabuksan mo ba ito o hindi? Medyo na-curious si Elsa tungkol kay Lance. Hahaha, sa kasamaang palad, ayaw kong sabihin sa iyo. Tumalikod si Lance at sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Hindi pa nabubuksan ni Elsa ang Ren at Doke Veins at nasa level 55 na siya ngayon, kaya itinuring na makapangyarihan si Elsa. Kaya lang, saan nalaman ni Elsa na hindi pa nabuksan ni Lance ang Rendo at second vessel, at ang lakas ni Lance ay hindi level 40, natatakot ako na ito ay higit sa level 80. Sa kotse, nagtanong si Sally, bakit magtatanong si Elsa kung nabuksan mo na ang Rendo Pulse? Nakita ko rin ito sa TV, kung saan ang pangunahing tauhan ay nahulog sa bangin at nagkataon na nakalusot sa mga ugat ng Ren at Zo. At magiging master sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Lance, ang parehong bagay, ngunit sa kasamaang palad, ang Rendo at second vessel ay hindi gaanong madaling buksan, at karaniwan, ang mga hindi pa nagbubukas ng Rendo at second vessel, gaano man sila nagsasanay ng martial arts, hindi nila ito gagawin. Makapagsanay sa kaharian, na tinatawag na 100 na antas sa ibaba ng panlabas na tarangkahan. Siyempre, ang mga napakahusay at hindi nagbubukas ng mga ugat ng Ren at Zo ay makakarating ng walang katapusan sa kaharian ng labas ng gate. Kung gayon, nagbukas ka na ba ngayon? Tanong ni Sally Brown. Umiling si Lance. Kaya may pagkakataon ka bang makalusot sa hinaharap? Kung wala kang pagkakataong ito para makalusot sa natitirang bahagi ng iyong buhay, hindi ba't hindi ka makakapag-training sa kaharian sa buong buhay mo at manatiling 100 antas sa ibaba ng panlabas na gate? Humalaklak si Lance, Miss, hindi ko man lang inilagay sa aking mga mata ang buong lungsod ng London, kaya ba akong higpitin ng isang rendosye lang? Huwag kang mag-alala. Sa katunayan, ang Rendo Pulse na si Lance ay hindi pa ito inilagay sa kanyang mga mata, hindi ito bagay sa kanya, kung hindi pa nakokontrol ni Lance ang kanyang sarili at medyo napabuti ang kanyang pundasyon, si Lance ay nakalusot. Ang kanyang Rendo Pulse noon pa man. Noong una, gustong tumambay ni Lance sa lungsod ng London sa loob ng 1 taon at kalahati, 1 taon at kalahati nagugugol sa pagtatrabaho bilang bodyguard ni Sally habang itinatayo ang kanyang pundasyon.
Pagkaraan ng 1 taon at kalahati, magbubukas si Lance kanyang Ren at Zu veins at simulan ang pagsunod sa kanyang martial arts. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natanggap siya sa Martial Arts Academy, kaya tila kailangang buksan ng maaga ni Lance ang kanyang Ren at second chakra. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang palso ng Rendushi, hindi na magiging 100 si Lance sa ibaba ng panlabas na tarangkahan, at sa toro ni Lance, malamang na makakalusot siya sa tuktok ng panlabas na tarangkahan kapag binuksan niya ito, habang ang iba, ang mga mas makapangyarihan, ay makakarating sa maagang panlabas na tarangkahan, at ang karaniwan, natatakot ako na aabutin ng ilang oras bago nila maabot ang panlabas na tarangkahan. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na dapat ipagmalaki, si Lance ay itinuturing na muling nililinang. Bumalik ka sa gabi, dadaan ako sa Renguo Vein. Naisip ni Lance sa kanyang puso. Ayaw bumalik ni Sally at hiniling si Lance na mamili. Naisip ito ni Lance at nag-shopping kasama si Sally para masaya, pero, hindi maiiwasang isipin ang pakiramdam ng magkahawak kamay kay Yana kagabi habang namimili. Napabuntong hininga na lamang si Lance, umaasa na sa hinaharap, makikilala pa rin niya si Yana, na siya pa rin ang una niyang kasintahan. Nakipaglaro kay Sally hanggang gabi, umuwi silang dalawa. 726. Kinagabihan, bumalik si Lance sa kanyang silid pagkatapos kumain ng hapunan. Ngayong gabi, bubuksan ko na ang Rendo at second vessel ko, hindi ko akalain na buksan ko ito ng 2 beses, sa nakaraang buhay ko noong binuksan ko ang Rendo at second vessel ko, 7 years old pa lang ako. Tapos umabot ng 10 taon. Upang linangin sa likas na kaharian, sa buhay na ito, muli kong bubuksan ang aking Rendo at pangalawang sidlan, sana hindi na umabot ng 10 taon bago maabot ang katutubo, kung tumagal pa ng 10 taon, 28 taong gulang na ako. Matanda na, makikigulo pa rin ako. Sabi ni Lance sa kanyang puso. Sa kanyang nakaraang buhay, narating ni Lance ang maagang panlabas na tarangkahan pagkatapos niyang buksan ang Rendo at second vessel sa edad na 7, siya ay nagsumikap pagkatapos noon, at sa edad na 18, nagsanay na siya sa likas na antas. Sa kasamaang palad, sa buhay na ito, si Lance ay magiging 18 na ngayon, at nag-aalala si Lance na kung kukuha pa siya ng 10 taon para maabot ang katutubo, siya ay magiging 28 taong gulang na, napakatanda, hindi na masaya. Gayunpaman, saan nalaman ni Lance na sa mundong ito, upang maabot ang likas na kaharian sa edad na 28, ito ay isang napakalakas na tao, sa ibang mga tao, upang maabot ang katutubo sa edad na 38 ay pagsunog ng insenso, ang ilan hindi kailanman mararating ng mga tao ang hautian, o maging ang panloob na tarangkahan. Si Lance ay lihim na nagbusog ng kanyang dibdib at sinabing, asahan natin ang isang magandang simula. Pagkatapos, nagsimulang magnilay-nilay si Lance, at ang panloob na enerhiya ay dumaloy sa mga meridian, kaya naupo si Lance. Ito ay hindi lamang isang bagay ng paggamit ng isang letigo upang makalusot sa 2 ugat, ngunit ito ay nasa sa iyo, kung paano gamitin ang iyong panloob na puwersa sa mga meridian. Mahigit 1 oras nang nagmumuni-muni si Lance sa kanyang silid, at ang kanyang katawan ay pinagpapawisan at ang kanyang ulo ay umuusok pa rin, tila ang kanyang buhok ay nasusunog. Pagkatapos ng 1 pang kalahating oras o higit pa, ang panloob na enerhiya ni Lance, ay dumaloy sa paligid ng mga meridian, ang proseso ay mukhang napakasakit, ngunit si Lance ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi umimik. Pagkatapos ng 1 pang kalahating oras, sa wakas, naramdaman ni Lance na lumuwag ang mga meridian ng kanyang buong katawan, na parabang ang bawat meridian sa kanyang buong katawan ay nagdikit. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Drink. Done. Tumayo si Lance Damon mula sa sahig. Phew. Huminga ng malalim si Lance, tinamaan ng martial arts realm. Makalipas ang ilang minuto, naglilinang si Lance sa early outer gate. Pagkaraan ng ilang minuto pa, si Lance ay nagmamadaling umakyat sa gitnang outer gate. Pagkaraan ng ilang minuto pa, sumugod si Lance sa huling bahagi ng outer gate. Nagpatuloy si Lance sa sprint, nagsusumikap na maabot ang mas mataas. Hindi nagtagal, sumugod si Lance sa tuktok ng panlabas na tarangkahan.
Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Pagkatapos, muling sumugod si Lance sa outer gate completion. Magmadali ka. Kaya naman, sumugod muli si Lance sa outer gate perfection. Ang kaharian ni Lance ay umabot sa outer gate great perfection. Oh my God, ito ay lumampas sa inaasahan ni Lance. Ang inaasahan ni Lance ay magandang maabot ang tuktok ng outer gate, ngunit hindi niya inaasahan na maabot ang great perfection. Magpatuloy na may putok. Sa wakas, ang kaharian ni Lance ay nakapasok sa labas ng gate at nakarating sa pre-internal na gate. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang pag-unawa sa kanyang isipan ay tumigil, at ang kaharian ay tumigil na hindi natitinag sa pre-internal na gate. Biglang bumunot si Lance ng isang pilak na karayom at marahas na sinaksak ito sa kanyang ulo. Dapat pasiglahin ni Lance ang kanyang sarili, kahit na maaari niyang masira ang kaharian ng isang beses pa. Sa wakas, makalipas ang 15 minuto, nalampasan ni Lance ang isa pang kaharian, na nakarating sa gitna ng inner gate. Hindi na makasulong pa si Lance. Gayunpaman, nasisiyahan na si Lance. Pagkatapos ng lahat, inaasahan niyang maabot ang tuktok ng panlabas na tarangkahan, at ngayon ay mas malakas ito ng kaunti kaysa sa inaasahan niya. Ang gitnang yugto ng inner gate, ang kasalukuyang kaharian ni Lance ay nasa parehong antas na ng matandang lalaki na nagpadala ng abiso sa pagpasok ng gintong medalya noong nakaraang pagkakataon. Si Lance mismo ay hindi inaasahan ito ay talagang isang magandang simula. Sa sandaling maalis niya ang rendo at second vessel, nilampasan niya ang panlabas na gate at dumiretso sa inner middle gate. Mayroon pa bang mas kahanga-hanga sa mundo? Kahit na si Lance ay isang mabigat na magsasaka, siya ay napakalakas na. Kung ibang tao ang muling maglilinang, paano niya ito magagawa ng napakabilis? Mid-inner gate? Hahaha. Kung nakita ako ng matandang iyon na nagpadala ng gintong medalya noong nakaraan, hinding-hindi ko siya magiging kalaban. Ikinuyom ni Lance ang magkabilang kamao, sa wakas ay mas lumakas ang pakiramdam. Bagamat siya ay nasa parehong kaharian ng matandang iyon na nagbigay ng gintong medalya, si Lance ay 100% kumpiyansa na siya ay mag-spike sa kanya, at ang mga nasa parehong antas ay gusto pa ring makipaglaro kay Lance. Masyado silang nag-iisip. Hinubad ni Lance ang kanyang damit at pumasok sa banyo para maligo. Kung sino pa man iyon, matutuwa silang maging eksperto sa panloob na pinto sa loob ng ilang oras, ngunit mabilis na kumalma si Lance. Ano ang dapat ikatuwa? Siya ay likas na eksperto, at mabuti kung hindi siya umiyak nang bumaba siya sa inner door. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng isang partikular na gusali sa London City. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon, siya rin ang matandang lalaki na nagpadala ng sulat ng pagtanggap ng gintong medalya. Palihim niyang binabantayan ang lungsod ng London sa mga araw na ito upang tingnan kung mayroon bang nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagpasok. Sa pangkalahatan, ang mga kukuha ng inisyatiba na pumunta sa Marshall Academy para kumuha ng pagtatasa ay ang mga anak ng malalaking pamilya at malalaking pamilya, habang marami sa mga karaniwang bata sa maliliit na lungsod na iyon ay hindi nagkukusa na pumunta dahil sa mga kondisyon o ilang pananaw. Ang kanyang misyon ay upang lihim na obserbahan kung mayroong sinuman na nakamit ang mga kinakailangan sa pagpasok sa ilang lungsod. Kung ito ay isang talento, aminin ito. Natuklasan niya noon ang Dark Warrior, at pagkatapos ng kanyang obserbasyon, ang Dark Warrior ay napakabata. Ito ay ganap na umaangkop sa mga kondisyon kaya agad niyang inamin si Lance. Sa puntong ito, mamantong hininga ang matandang ito, mukhang wala ng iba sa London City na akma sa pamantayan, pumunta ka na lang sa susunod na lugar. Aalis na sana ang matanda, ngunit, biglang naalala si Lance. Tumawa ang matanda, yung batang iyon mula sa Dark Warrior, pinahiya niya ako noong nakaraan, at ngayong aalis na siya, medyo hindi ako nasisiyahan, maaari ka bang magkunwari na ikumpara? Sa pagkakataong ito ay sisirain ko ang bangko para minsan at gumamit ng mahalagang tortoise breath pill, hindi ako naniniwalang makikita pa rin ako ng brat na iyon. Tumalo ng matanda at lumipad sa isang tiyak na direksyon. Ang breath pill ng pagong, naganap na nawala ang tibok ng puso pagkatapos na inumin, ay talagang tahimik at isang mahusay na sandata na ginamit upang itago mula sa kanyang mga kaaway.
Upang makapagpanggap ng isang kalaban sa harap ni Lance at kunin ang kaunting mukha na nawala sa kanya noong nakaraan, talagang lumaban siya ng husto upang magamit ang Tortoise Breath Peel. Pagkatapos maligo, kinuha ni Lance ang kanyang maruruming damit sa ibaba at hiniling kay Eden na labhan ito para sa kanya. Young Master, may lalaban na naman, meron ka ba ng paborito kong underwear? Masayang tanong ni Ring. Ayan. Walang imik na tumango si Lance habang gustong-gusto ni Eden na hugasan ang panty ni Lance at hindi maintindihan ni Lance ang pervert na ito, baka gusto pa niyang suntukin si Lance. Lance, bakit ang aga mo babalik sa kwarto mo mamayang gabi? Tanong ni Kent Brown. Si Kent Brown at ang kanyang bodyguard ay nakaupo sa sala at nanunood ng TV. Si Adan ay gumagawa ng tsa sa gilid, ngunit ang tingin sa mga mata ni Adan ay medyo hindi kanais-nais para sa bodyguard ni Kent. Oo, Uncle Willow, medyo inaantok. Hindi sinabi ni Lance na nalalampasan niya ang Rainbow Vessel, lalo pa na nakarating na siya sa gitnang Inner Gate Realm, ngunit hindi nila maiintindihan ang mga bagay na ito kung sasabihin nila ang mga ito. Anyway, dahil sa paningin nila, napakalakas ng level 60. 277. Binigyan ni Adan si Lance ng isang kindat, na parang sinenyasan si Lance na lumabas. Lumabas si Lance at nagtanong, Adan, bakit mo ako tinawag? Young Master, pwede bang paalisin ang bodyguard ni Mr. Brown, nakakadiri? Anong problema? Naguguluhan si Lance. Young Master, ang bodyguard ni Brown na si Anton, ay laging nagpapatong ng kamay kay Eden. Sabi ni Adan na may labis na pagkadismaya. Hindi nakaimik si Lance, ano ang kinalaman sa iyo kung ang mga tao ay magkahawak ng kamay kay Eden, ayos lang sila kay Eden, okay lang, papasok na ako. Nanlumo si Adan, sinamantala ng bodyguard ni Kent, Anton, si Eden sa bawat pagliko. Sa sandaling ito, sa silid ni Lance, sa likod ng mga kortina, isang tao ang nakatago doon, walang ingay. Si Lance ay nanunood ng TV sa sala, hindi nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Isang oras na itong nananatili. Made depressed ang matandang nasa itaas. Isang oras na, bakit hindi pa dumarating ang brat na yun, kung hindi siya umahan, mag-e-expire na ang Tortoise Breath Peel ko. Naghihintay at naghihintay, pagkatapos ng isa pang kalahating oras, 12:00 na ng gabi, hindi pa umaakyat si Lance, kahit si Kent ay bumalik na sa kanyang kwarto para matulog, si Lance ay nakaupong mag-isa sa sofa. Sa silid, nagtatago ang matanda sa likod ng mga kortina, masakit ang kanyang mga paa sa pagkakatayo. Bakit hindi ka pa umakyat? I just want to get some face back, I'm ECI. Sa sandaling iyon, umakyat si Lance at narinig ang tunog ng mga stirrup ng hagdan. Pumasok si Lance sa silid. Sinabi ng matanda sa kanyang puso, sa pagkakataong ito, makikita ko kung paano mo ako matutuklasan, at sa sandaling makahiga ka, bigla akong lilito at takutin ka, upang maglakas loob ka pa ring maliitin ang aking kakayahan sa pagtatago. Pumasok si Lance sa silid at pumunta sa banyo para maglik, at naligo pa rin, pagkatapos ay humiga sa kama at sumandal dito. Sinabi ni Lance, pagkatapos ng mahabang pagtayo, hindi ba masakit ang iyong mga binti? Natigilan ng matandang nasa likod ng mga kurtina at sinabi sa sarili, ako ba ang kinakausap niya? Hindi naman dapat, umakyat lang siya, paano niya nalaman kung gaano na ako katagal na nakatayo doon? Hoy, matutulog na ako kapag hindi ka gumawa ng ingay. Sabi ni Lance at humiga. Nanlumo ang matandang lalaki na nagtatago sa likod ng mga kurtina at lumabas na umungol, huwag mong sabihing kinakausap mo ako. Sabi ni Lance, may tao pa ba sa kwartong ito? You're actually talking to me. Gulat na sabi ng matanda. Isang oras at kalahati ka nang nagtatago sa kwarto ko, at kung hindi lang masakit ang mga paa mo, wala ako dito ngayon. Di ba pumasok ka lang sa kwarto at hinanap ako? Huminga si Lance, malalaman ko sa ibaba bago ka pa man pumasok sa kwarto ko, kaya sabihin mo sa akin, ano pa ang gusto mo sa akin? Ang matanda ay labis na nanlumo, salamat sa kung saan siya ay nasayang ang isang turtle breath peel. Anak, bakit ikaw?
Isang taong hindi pa nakakatuntong sa labas ng gate, bakit mo ako nahanap? Napakaraming tahanan ng mga tao ang napuntahan ko, sa tuwing hindi alam ng mga tao kung kailan ako sumusulpot sa kanilang mga silid, pero nasaran mo ako ng mukha. Hindi naramdaman ng matandang lalaki ang kaharian ni Lance. Si Lance ay mukhang hindi pa siya nakalusot, dahil si Lance ay hindi isang ordinaryong tao, kahit na ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa kanya, kung si Lance ay hindi gusto ng mga tao. Upang malaman ang kanyang kaharian, hindi malaman ng iba, ayaw ni Lance na masyadong mag-imbita. Sige matanda, maghilamos ka na at matulog ka na, matutulog na ako, at pag alis ko, tutulong ako sa kanya. Isasarado ko ang pinto ng balkonahe, pakiusap. Nagtakpan si Tenzin at yumuko sa ilalim ng mga takip. Og! Huminga ng malalim ang matanda at lumabas ng silid ni Lance sa walang lasa, natatawa sa sarili, bata, magbilang ka, magkikita pa tayo mamaya. Isinara ng matanda ang pinto ng balkonahe at lumipad sa dilim. Si Lance ay nakatulog. Kinabukasan, Lunes, ngayon ay bagong taon, sarado ang paaralan, ngunit kailangan mong pumasok sa paaralan dahil kailangan mong sumali sa iba't ibang aktibidad na gaganapin ng kolehiyo, at may New Year's Day party sa gabi. Bang-bang! Madaling araw, kumatok si Sally sa pintuan ni Lance. Para saan? Bumangon ka, kailangan mong pumasok sa paaralan ngayon, at mayroon kang kompetisyon sa kaligrapya sa umaga. Sigaw ni Sally mula sa labas ng pinto. Noon lang bumangon si Lance, nag-sign up si Lance para sa 3 talent competition, isang poetry competition, isang calligraphy competition, at isang musical instrument competition. Ang instrumentong pangmusika ni Lance, natural, ay ang violin, na pamilyar sa kanya. Sally nag-sign up din para sa isang talent competition, piano. Natapos na si Lance na magsipilyo at nakad pababa, nang makarating siya sa hagdan, narinig niyang nag-uusap ang bodyguard ni na Eden at Kent na si Anton, medyo pabiro ang tono ni Anton. Eden, kamusta ang tulog mo kagabi? Ang lamig ng mag-isa. Anton, binuksan ko na ang aircon, salamat. Gusto mo bang painitin ko yung kumot mo? Salamat na lang. Sinasabi ko Eden, wala ka talagang kinalaman sa hanggal na Adan na iyon, ayos na ang katawan mo, hindi ka ba masama kung hayaan mong paglaruan ka ng Adan na iyon? Wala akong kinalaman sa kanya. Hindi mo nakikita si Adan na madalas na tumitingin sa akin ng sama ng loob, sige, wag na natin pag-usapan yan Adan. Eden, lahat tayo nagtatrabaho sa bahay ni Kent Brown, lonely tayong lahat, gusto mo meet up kapag okay na. Hinawakan ni Anton ang puwete ni Eden. Si Little Ring ay abala, Senior Anton, pwede bang huwag mong hawakan ang iyong mga kamay at paa? Eden, level 26 martial arts expert ako oh. Pwede mo ba akong hawakan ng walang pinipili dahil lang mataas ka sa martial arts, mas malakas ang martial arts ng young master ko kaysa sayo. Naku! Hindi naman talaga totoo iyon, kung sakaling malagpasan ko ang palso ng Renduche sa hinaharap, malalampasan ko ang iyong young master sa ilang minuto, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na may kakilala ako mula sa isang malaking pamilya na tutulong sa akin. Lampasan mo ang palso ng Rendo, Eden, hintayin mo lang akong maging malakas, hindi ka na mautal at sususo sa akin ngayon. Pumunta ka. Sa punto ito, marahil ay narinig ang boses ni Lance na bumababa sa hagdan, abala siya sa paghinto at pakikipag-usap. Nang bumaba si Lance sa unang palapag, nakangiting binati ni Anton, magandang umaga, Master Damon. Casual na tumango si Lance, kagabi sinabi ni Adan na pinatong ni Anton ang kanyang mga kamay kay Eden, totoo talaga, mas lumala ang impresyon ni Lance sa Anton na ito. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay walang kabuluhan, hindi ito negosyo ni Lance, ito ay kabilang sa kanyang mga personal na issue sa moral, bukod sa ano ang masasabi ni Lance. Pagkatapos ng almusal, nagmamaneho sa Palanan Middle School, sa umaga ay lalahok sa 2 kompetisyon sa tula at kaligrapya, sa hapon upang lumahok sa kompetisyon ng instrumentong pangmusika, dahil sa hapon ay lumahok si Sally, kaya sinabi ni Kent na siya ay magmadali. Upang makita sa hapon, sa umaga ang kanyang kumpanya ay may isang bagay na hindi maaaring umalis.
Pagpunta sa paaralan, ito ay naka-out na may ilang mga hydrogen balon na nakasabit sa gate ng paaralan, sumusulat ng ilang mga salita upang ipagdiwang ang araw ng bagong taon at iba pa. School ngayon, very festive atmosphere. Hindi lang talent competition, may garden activities, marami ng estudyante ang dumating. Di nagtagal pagkarating ni Lance sa paaralan, tumunog ang radyo ng paaralan, mangyaring magtipon kaagad sa harap ng gusali bilang 3, muling patutugtog ang anunsyo, mangyaring magtipon sa harap ng gusali bilang 3 para sa lahat ng mga klase. 278. Alam na ni Lance kung ano ang gagawin sa sandaling marinig niya ang bulaklak ng klase at ang damo ng klase na pumunta sa asembleya, dapat itong mag-ensayo at tanggapin ang ilang mga awit na si Jordan o iba pa. Agad na dumating sina Lance at Sally Sano. 3 na gusali, hindi nagtagal, ang buong klase ng bulaklak at damo ng klase ng paaralan ay nandito na. Sinabi ng isang guro na namamahala, mahal kong mga mag-aaral, ngayong gabi ng mga 6:00, ang singing star na si Jordan ay pupunta sa aming paaralan. Ngayon lahat ay nag-e-ensayo kasama ko, bawat isa sa mga lalaki ay naglalagay ng mga tambol sa kanilang leeg, bawat isa sa mga batang babae ay kumuha ng 2 garland, at pagkatapos ay magsanay sa akin. Si Lance ay walang magawa tulad ng iba pang mga bangko, na nakasabit ng drum sa kanyang leeg, bagaman naramdaman ni Lance na masyadong nakakahiya na hilingin sa kanya, isang insider, na tanggapin ang isang mga awit, ngunit kinuha ito ni Lance bilang katuwaan lamang, huwag maging seryoso. Ang mga lalaki ay naglalaro ng drum, ang mga babae ay nagwawagayway ng mga garland, at ang isang lalaki at isang babae ay sumuray-suray sa 2 hanay. Pagkatapos ay talunin ng drum, tumugtog ng garland, sabay-sabay na sumisigaw ng mga slogan, maligayang pagdating, mainit na pagbati, langyo langyo, mahal ka namin. Narinig mo ba ang lahat ng mga slogan malinaw? Makinig ka. Kung gayon, magsimula tayo, 1, 2, 3. Welcome welcome, warm welcome, loony loony, we love you. Nagsimulang sumigaw ang mga bulaklak at damo sa klase, habang tumutugtog ang mga lalaki ng drum, napakainit ng kapaligiran. Si Lance ay naging isang runaway na pakiramdam, ang mga awit na si Jordan, hindi ko alam kung aling buhay ang isang pagpala upang hayaan siyang tanggapin siya ni Lance. Kasama rin sa team si Bella, ngunit walang espiritong iginalaw ni Bella ang kanyang mga labi kasama ng lahat, hindi sumisigaw, ngunit ang kanyang mga mata ay tumitingin kay Lance paminsan-minsan. Tumayo si Sally sa tabi ni Lance, winawagayway ang kanyang garland at sumisigaw ng malakas. Sa sandaling ito, sa isang eroplano, si Jordan, na nakasuot ng makulay at magandang damit, ay nakaupo sa unang klase ng eroplano. Nang makita ng ilang flight attendant ang mga awit na si Linglongyo, humingi sila ng group photo at autograph. Matapos pirmahan ang larawan ng grupo, sinabi ng ahente ni Jordan, Longyo, nasa London City tayo bandang tanghali, kakausap lang namin sa administrative teacher ng Palanan Middle School sa telepono, nasa Palanan Middle School tayo bandang 6 p.m., ang kanilang New Year's Day party ay opisyal na magsisimula sa 6:30 p.m. Kakantahin mo ang 3 kanta sa New Year's Day Gala, na lahat ay iyong mga sikat na kanta. Medyo naiinip si Jordan at sinabing, okay, alam ko, nakakainis, walang appearance fee para sa 1 sentimos, kung ano ang kantahan. Sabi ng ahente, nako, ayaw mong kumanta ngayon, tawagan ko na lang sila at sabihin na ay cancel na sila, pero itong usapin, parang inaayos ng pamilya mo. Lumalabas na hindi tunay na nagpapasalamat si Linglongyo na bumalik sa kanyang alma mater para kumanta, ito ay inayos ng pamilya ni Linglongyo. Umuwi si Jordan noong bagong taon, inayos ng kanyang pamilya na kumanta siya sa kanyang paaralan, ano ang pangunahing layunin, ang una siguro ay magpakitang gilas, at ang pangalawang layunin ay magpakita rin. Dahil ang lolo ni Jordan ay ang pangalawang master ng Zhangho Hall sa London City, at ang kanyang impluensya ay napakalakas. Sa oras na ito, sinabi ng ahente ni Linglongyo, tama, sinabi rin ng paaralan na noong pumasok ka sa arena, nag-ayos sila ng isang pangkat na binubuo ng mga bulaklak ng klase ng Palanan Middle School para salubungin ka.
Gumalaw ang mga mata ni Jordan, class flower at class grass. Oo, parang sincere pa rin ang White Cloud High School sa pag-welcome sa'yo. I'm afraid they'll be disappointed if you cancel. Since my class flowers, hehehehe. Natawa sandali si Linglong Yu, hihihi. Si Linglong Yu ay nagtapos din sa Palanan Middle School noon. Napakapangit ni Linglong Yu, binilang bilang isang hanging wire, class flower, school flower at iba pa, hindi niya mahabol ang isa sa kanila, kaya minsan narinig niya ang tungkol sa klase bulaklak, biglang naging interesado si Linglong Yu. Noong nakaraan, hindi pa ako sikat, at na-rate ako bilang pangatlo sa pinakamasamang kabataan sa Palanan Middle School, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako kahit isang bulaklak ng klase o bulaklak ng paaralan. Hindi ako mapakali, paralisado, napakasamang isipin ngayon. Pero buti na lang, ngayong sikat na ako, hehehehe, babawiin ko ang mga pinagsisisihan ko noon. Sa kalukuyan kong kasikatan, anong klase? Bulaklak at school flower, konti pa. Si Lance at ang iba ay nag-practice ng kalahating oras bago sila natapos. Minamahal na mga mag-aaral, ang mga lumahok sa kompetisyon ng talento sa umaga, mangyaring pumunta sa larangan ng palakasan, magkakaroon tayo ng isang live na kompetisyon, pagmamarka at pagbibigay ng mga premyo. Ang unang kaganapan ay kaligrapya, mangyaring maging handa para sa kompetisyon ng kaligrapya. Tumunog ang radyo. Sina Lance at Sally at ang iba pa ay magkasamang naglakad patungo sa larangan ng palakasan. Naglakas loob si Bella at ngumiti kay Lance, Lance, hindi ka ba nakibahagi sa kompetisyon ng calligraphy? Oo, Bella, hindi ba kasali ka rin sa kompetisyon sa pagkanta? Nagchat sina Lance at Bella, sinundan ni Sally ang tagiliran ng maasim, kinasusuklaman ni Sally na siya lang ang nangibabaw kay Lance, walang ibang babae ang makapagsalita ng salita kay Lance, sa kasamaang palad ay malupit ang katotohanan. Nakahanap si Bella ng pagkakataon na kausapin si Lance. Lance, where's your girlfriend? Biglang tanong ni Bella, actually, hindi naman biglaan, kunwari nagtatanong lang bigla. Ngumiti ng mapait si Lance at sinabing, naghiwalay kami. Ah, nakipaghiwalay. Tumibok ang puso ni Bella. Kailan iyon? Kahapon, at ngayon ay nakauwi na rin si Yana. Oh! Lumingon ang mga mata ni Bella, sa sandaling ito, naramdaman niyang parang masaya ang kanyang puso. Naisip ni Bella sa loob-loob, nag-aalangan akong bigyan si Lance ng regalo sa araw ng bagong taon ngayong umaga, ngunit ngayon ay talagang kailangan ko, ngunit sa kabutihang palad dinala ko ito. Kaya, agad na nilabas ni Bella ang kanyang lakas ng loob, naglabas ng isang maselang kahon mula sa kanyang bag, at sinabi kay Lance, Lance, may regalo ako sa iyo. Regalo para sa akin. Natigilan si Lance. Binuksan ni Bella ang kahon, sa loob ay isang relo, kinuha ni Bella ang relo at ngumiti, kaunting pasasalamat, sana hindi mo ito pansinin, Lance, maligayang bagong taon. Sa sandaling ito, nagulat si Sally, hindi pa niya ito naipadala, naunahan na siya ni Bella. Ito, ang ganda. Tumawa si Lance. Ano ba ang dapat ikahiya, isa kang dakilang benefactor sa pamilya natin, natural lang na bigyan kita ng regalo sa bagong taon hayaan mo akong tulungan kang magsuot ng relo mo. Okay, hihihi. Inilahad ni Lance ang kanyang kamay at sinuot sa kanya ni Bella ang relo. Maasim si Sally sa loob. Isinuot ni Lance ang relo at pinagpag ito sa harap ni Sally at nagmamalaki na sinabi, Miss, pretty, hehehehe. Si Sally ay abala, pumunta muna kayo sa larangan ng palakasan, babalik ako sa aking klase. Kaagad na bumalik sa silid-aralan, naghanda si Sally ng regalo noong nakaraang linggo at inilagay ito sa drawer, dahil naibigay na ito ni Bella, handa na rin itong ibigay kaagad ni Sally kay Lance, hindi nahuhuli kay Lizuan. Salamat Bella, ngunit sa kasamaang palad, wala akong regalo para sa iyo. Sabi ni Lance. Hindi na kailangan, maliit na regalo lang. Umupo si Lance sa bleacher sa stadium, kasama sina Daylan at Bella, Lina, at Andrew. Hindi nagtagal ay dumating si Sally, hawak ang isang malaking kahon sa kanyang kamay, na ang labas nito ay napakasela na tinalian ng pulang sinulid.
279. Lumapit si Sally kay Lance at ngumiti, "Lance, ito ang regalo ko sa iyo para sa bagong taon." Natigilan si Lance, "Ano? May regalo ka rin." "Manam." Nahihiyang tumango si Sally, medyo espesyal ang Reg Along ibinigay niya. Unceremoniously binuksan ni Lance ang regalo mula kay Sally, sa loob ay isang kahon ng chocolate cookies. Kumain ng cookies si Lance at iniluwa ito, sinabing, "Ano ba, nasunog ito, napakasama." Bumaba ang mukha ni Sally na kanina ay masaya. "Tsokolate ito, dapat ganito ang lasa ng tsokolate, okay?" Si Sally ay abala sa pagsasabi na matagal na niyang naisip ang magpadala ng mga tsokolate, ngunit hindi niya inaasahan na susuka si Lance pagkatapos kumagat at sasabihin na iyon. Grabe ang lasa. Nang makita ni Bella ang depressed look ni Sally, tila nahulaan niya kung bakit gustong magpadala ni Sally ng mga tsokolate. Ang mga tsokolate ay kumakatawan sa pag-ibig, at si Sally ay nagtatapat ng kanyang damdamin kay Lance sa isang hindi direkta at banayad na paraan. Sa kasamaang palad, ang pakikipaglaro sa isang taong may mababang EQ tulad ni Lance, si Sally ay maaari lamang humingi ng gulo. Kumuha si Lance ng isang dakot ng mga tsokolate para kina Daylan at Andrew, pati na rin sa iba pang mga estudyanteng nakaupo sa tabi niya, at ngumiti, "Lahat, huwag maging magalang, kumain ka, marami pa ako dito." Isang segundo tandaang basahin ang aklat. "Salamat Master Damon." Si Sally ay nakaupong nanlulumo sa gilid, ang mga tsokolate na maingat niyang ipinadala, ibinahagi ni Lance sa lahat at kinain lahat. Si Sally ay lihim na nag-ungol sa paglala, hindi man romantiko. Sinabi ni Bella kay Lance, "Lance, kainin mo rin ito." Pagkatapos ng lahat, ito ay isang piraso ng puso ni Sally, kung hindi mo ito kakainin ay napakasama ng pakiramdam ni Sally. "Hindi ko gusto ang lasa." Sinabi rin ni Lance kay Sally, "Miss, sa susunod, tandaan mong huwag bumili ng ganitong lasa." "Oh." Itinikom ni Sally ang kanyang mga labi at tumango, tila hindi maintindihan ni Lance ang gayong banayad na pag-amin mula sa kanya. Sa oras na ito, sa podium ng sports field, sumigaw ang namumunong guro, lahat, tahimik, sa ibaba, ang unang talent competition na gaganapin ay calligraphy. Ang mga judge ng calligraphy competition ay si Suyang, isang sikat na calligrapher mula sa London City. At Meng Lun, isang calligrapher. Papa! Nagpalakpakan ang lahat. Tumingin si Lance sa podium at agad na nakita si Meng Lun na nakaupo sa guest chair. Lahat ng mga mag-aaral na lumahok sa kompetisyon ng kaligrapya, mangyaring pumasok sa stadium, pumili ng isang mesa ng random. Ang mesa ay inilatag na may panulat at tinta, bawat isa sa inyo ay sumulat ng isang sinaunang tula ng tahimik ng mag-isa, pagkatapos ay isulat ang kani-kanilang klase at seat number, hindi mo kailangang isulat ang iyong pangalan. Tumayo si Lance at naghanda na pumasok sa larangan ng palakasan. Halos sabay na sumigaw sina Bella at Sally, "Go for it, talents." Pagkatapos nilang magsigawan, nagkatinginan sila at namula sa sobrang awkward. Mabuti. Naglakad si Lance patungo sa gitna ng stadium. Sa sandaling ito, sa isang gilid ng podium, sinabi ni Suyang sa kanyang apo na si Yuhao, "Yuhao, maglaro ng husto, napahiya ka sa paaralan noon, kumuha ng unang pwesto sa kaligrapya ngayon, itaas ang iyong mukha ng maayos." "Lolo, hindi na kailangang sabihin ito, nagsasanay na ako ng kaligrapya mula pa noong bata pa ako, nanalo ako sa unang pwesto noong nakaraang taon, at ganoon din sa taong ito." Kumpiyansa na sinabi ni Yuhao, naalala ni Yuhao iyon noong nakaraang 20 araw. Siya ay binubuli ni Lance at ng iba pa sa paaralan at ang kanyang imahe ay lubhang nasira, talagang kailangan niyang pagbutihin ang kanyang imahe. Ang kompetisyon sa calligraphy ngayon ay isang bagay na matagal na niyang inaasam-asam, at tiyak na maraming mag-aaral ang sumasamba sa kanya para sa kanyang mahusay na pagsulat ng kaligrapya. Habang papasok si Yuhao, sumigaw ang ilang estudyante, "Yuhao, una, Yuhao, una." Ang mga sumisigaw na estudyanteng ito, si Yuhao ay inupahan upang i-promote, bihirang magkaroon ng pagganap ng kanilang talento, si Yuhao ay walang magandang kapangyarihan kung paano gawin.
Si Lance ay random na pumili ng isang mesa sa gitna ng larangan ng palakasan. Sa buong larangan ng palakasan, mayroong daan-daang mga mesa sa isang hilera, bawat mesa ay may panulat at tinte sa ibabaw nito. Simulan. Sa isa putok, ang higit sa 100 kalahok ay nagsimulang ilipat ang kanilang mga panulat. Pinulot ni Lance ang brush at hinawakan ito ng mabuti saglit. Sa mundo ni Lance, walang mga ballpen, mga brush lang, kaya halos lahat ay napakahusay sa pagsusulat gamit ang isang brush. At si Lance, na muli ang nangunguna sa kanila. Lahat ng mahusay na sumulat, ay may sariling estilo ng kaligrapya. Parang sinawang Zizi at Yan Zinking, na lahat ay mayroon ng sariling estilo. Isang 5 pangungusap, natapos ni Lance ang pagsulat nito sa loob ng ilang 10 segundo, na may isang punso sa kanyang puso, at humampas na parang Diyos, habang ang ibang mga estudyante ay kailangang isipin kung paano dapat haplos ang karakter sa kanilang isipan, at iyon ang pagkakaiba. Ngunit hindi ito dapat ipagmalaki, kung tutuusin, si Lance ay sumusulat na ng mga brush character mula pa noong siya ay bata. Matapos magsulat si Lance, sumulat siya sa blankong espasyo, Senior Class 32, number 56. Pagkatapos magsulat, bumalik si Lance sa kinatatayuan, nakita ng lahat na natapos na ni Lance ang pagsusulat ng sabay-sabay, at hinamak, ang unang masamang binata na ito, ang isang tingin ay naglalayong ayusin ang kanyang pag-iral, kahit 1 minuto ay hindi tapusin ang pagsusulat, nagsulat lang yata siya ng class at seat number, para sa ganitong klaseng tao, wala akong lakas na maglaway, how about you guys? Sa kabilang panig ng stand, nanghihinayang sinabi ni Yvonne, kung alam ko lang na nag-sign up si Lance para sa calligraphy, Ben, nagpalisa ka rin sana. Miss, wala akong talent. Si Ben ay abala. Tumitig si Yvonne, posible bang may talento si Lance? Sa wakas ay alam ko na kung bakit napakainit ni Lance, bastos, makapal pala ang balat, wala ring talento ang pumunta para magparehistro, hindi ako makaangat. 3, iniisip din ng iba na maganda ang calligraphy. Inilibot ni Ben ang kanyang mga puting mata, ayaw niyang mapahiya ang sinuman. Hindi nagtagal, natapos na ang lahat sa pagsusulat. Mangyaring bumalik sa stand, ang kompetisyon ng calligraphy ay huhusgahan kaagad, mangyaring Mr. Suyang at Mr. Menglun, isa-isang pumunta sa stadium at piliin ang nangungunang 3 gawa. Tumayo si Menglun at naghanda na umalis sa podium. Sa oras na ito, sumigaw si Suyang, sandali, susuko ako sa paghusga, hayaan mo si Menglun na mag-isa ang humusga. Sinabi ni Suyang sa kanyang puso, kung hahatol ako, mamaya, kapag nanalo ang apo ko sa unang pwesto, hindi maiiwasang isipin ng mga tao na nanlaloko ako, kaya hayaan na natin si Menglun na humatol. Ito pala ang pinlano ni Suyang, inaasahan niyang ang apo ang mananalo sa unang pwesto, kaya iniwasan niya ang pagdududa. Mukhang naintindihan ng namumunong guro, kaya't sinabi niya, kung gayon si Mr. Menglun ay kailangang magsumikap pa, at ikaw lang ang hahatol sa nangungunang 3. Umalis si Menglun sa larangan ng palakasan at isa-isang tumingin sa mga gawa ng kaligrapya na iyon, kasama ang 2 guro sa tabi niya na tinutulungan siya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na maalala ang ilang bagay upang matulungan siyang husgahan ang pinakamahusay na 3 gawa ng kaligrapya. Sa ngayon, puno ng pagmamalaki ang puso ni Yuhao, at iniisip niya ngayon kung ano ang sasabihin kapag nagsalita siya nang manalo siya sa unang pwesto. Ano ang dapat kong sabihin? Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano ako tinuruan ng aking lolo na magsulat mula noong bata pa ako. Si Yuhao ay nakaisip na ng damdamin sa kanyang puso, at hindi na makapaghintay na ipahayag ngayon na si Yuhao iyon. Nananalo ng unang pwesto sa calligraphy. 280. Makalipas ang halos 40 minuto, hinusgahan ni Menglun ang nangungunang 3 gawa sa kaligrapya. Bumalik si Menglun sa podium. Sa oras na ito, si Yuhao, na nakaupo sa kinatatayuan, ay kinabahan at hindi mapigilan ang kanyang paghinga. Ang mga tao na inupahan ni Yuhao, sa ilalim ng utos ng isa sa mga tagasunod ni Yuhao, ay nagsimulang sumigaw, Yuhao, una, Yuhao, una. Tahimik, hihilingin ko kay Mr. Menglun, ang guro ng hukom, na ipahayag ang nangungunang 3.
Tumigil sa pagsigaw ang mga tao ni Yuhao, at natahimik ang audience. Nalaman ng staff ang mga pangalan ng nangungunang tatlo, at kinuha ni Menglun ang mikropono para ipahayag. Inaanunsyo ko na para sa kompetisyon ng calligraphy na ito, ang unang nanalo ay. Salamat sa lahat. Noon lang, biglang tumayo si Yuhao at nagpasalamat sa lahat. Natigil si Menglun, hindi pa niya ito inaanunsyo. Si Yuhao ay labis na kinabahan dahil siya ay masyadong kinakabahan, o masyadong sabik na manalo sa unang pwesto, sa sobrang kaba na ang kanyang utak ay parang gustong sumigaw ng kanyang pangalan. Medyo nahiya si Su Yangton at napagalitan sa kanyang puso. Yuhao, ano ba ang pagmamadali mo? Hindi pa ba ito inaanunsyo? Ay, sorry. Pagkatapos malaman ni Yuhao, abala siya sa pag-upo na may kulay abong ulo. Noon lang nagpatuloy si Menglun sa pag-anunsyo, ang nanalo sa unang pwesto ay, Senior 32 Class 56, Lance. Ano? Holy shit! Hindi ka pwedeng magpeke ng ganyan, di ba? Sumabog ang buong lugar, alam ng lahat na si Lance ang numero 1 kontrabida, at isa pa siyang hamak na estudyante. Matapang na sumigaw si Suyu, manloloko, hinding-hindi ito posible. Nagpatuloy si Menglun sa pag-uulat ng pangalawang pwesto, ngunit, bago niya maipahayag ang kanyang opinyon, sumigaw si Suyang, Menglun, ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi si Yuhao ang unang lugar? Sabi ni Menglun, wala akong pakialam kung sino ang nauna, tinitingnan ko ang mga gawa at hinuhusgahan ang mga gawa, hindi ko alam kung sino. Ang trabaho na nanalo lang ng unang pwesto, hindi ko alam ay si Lance hanggang sa maibalik ko ito. Ngumuso si Suyang, Menglun, hindi alam ng iba ang tungkol sa relasyon mo ni Lance, hindi ko ba malalaman? Hindi rin gustong makipagtalo ni Menglun kay Suyang, at sinabi sa mga tauhan sa paligid niya, dahil may mga pagtutol si Su, mabuti, ilagay ninyo sa tape ang tatlong gawa ng kaligrapya, mga pangalan at klase, at dalhin sila kay Su para hatulan. Para sa sarili niya. Mabuti. Ilang guro ang agad na nag-tape ng mga numero ng upuan ng klase ng tatlong obra. Sinabi ni Menglun, Su, ang tatlong obra ay nasa harap mo na ngayon, hatulan mo ang iyong sarili, kung alin ang mauna, alin ang pangalawa, at alin ang ikatlo. Nagulat si Suyang. Bagamat magaling si Suyang sa calligraphy, ngunit kadalasan ay abala siya at dalubhasa sa medisina, hindi niya masyadong alam ang penmanship ng kanyang apo, medyo nag-alala si Suyang dahil natatakot siyang makilala niya ng mali ang mga salitang isinulat ng kanyang apo. Pain si Suyang sa kanyang puso, itong Menglun, sadyang hayaan silang selyuhan ang klase at numero ng upuan, kung hindi, makikita ko ang klase at malaman kung alin ang karakter ni Yuhao. Paano ngayon kung nagkakamali ako? It does? Hindi mahalaga? Hindi sapat ang pag-amin ng pagkakamali. Umakyat si Suyang, mayroong tatlong mga gawa sa kaligrapya sa mesa, ang isa sa kaliwa ay ang pinakamahusay, sinabi ni Suyang sa kanyang puso, ang isang ito ay napakahusay na pagkakasulat, tingnan ang mga hampas, gumagala na dragon at ahas, dapat maging apo ko. Sinabi ni Suyang ng may katiyakan, ito ang isang unang lugar, ang isang pangalawang lugar, at ang isang ikatlong lugar. Nagtanong si Menglun, Su, sigurado ka ba? Okay. Kumpiyansa pa rin si Suyang, naniniwala siyang ang pinakamagandang salita ay isinulat ng kanyang apo. Menglun daw, host. Guro, tanggalin ang tape sa harap ni Su, at ipahayag kaagad ang mga rangkang, ayon sa hatol ni Su. Mabuti. Pinunit ng host teacher ang tape ng first place work na itinuro ni Suyang, at pagkatapos ay inihayag, ang unang nanalo ay si Lance. Ano? Nagulat si Suyang, abala sa pagsunggab dito para tingnan, at sigurado, sa blankong espasyo ng piraso ng artwork na iyon ay nakasulat ang Senior 32 Class 56. Ang utak ni Suyang ay isang weng. Medyo mapang-uyam na tanong ni Menglun, Sulaw, sa pagkakataong ito ikaw na mismo ang humusga, ano pa ang sasabihin mo? Sa mga stand, sumigaw si Yuhao, hindi, ako ang nauuna. Inanunsyo muli ng host teacher ang pangalawang pwesto.
Sinabi ni Suyang sa kanyang puso. Pangalawa, naniniwala akong palaging si Yuhao, mali ako sa pagkakataong ito, kaya't makakuha tayo ng pangalawang lugar, hindi ako naniniwalang mali ako sa pangalawang lugar. Pinunit ng presiding teacher ang second place tape at sumigaw, ang nanalo sa pangalawang pwesto ay si Jiang Yu. Ano? Muli itong sinunggaban ni Suyang, ang kanyang mga mata ay tulala, paano kaya iyon? Sinabi ni Menglun, Sulaw, tila ang iyong apo, ang ikatlong pwesto, sa pagkakataong ito ay ikaw ang humatol dito. Ang nanalo sa ikatlong pwesto ay si Yuhao. Itong kompetisyon ng kaligrapya, ang nangungunang tatlo ay inilabas na, iaanunsyo ko muli ang mga ranggo, unang pwesto, Lance, pangalawang pwesto, Jiang Yu, pangatlong pwesto, Yuhao. Nawala ng boses si Yuhao at sumigaw, ibalik mo sa akin ang una kong pwesto, lolo, nirerango mo talaga ako sa pangatlo, galit ako sa iyo, Ito. Walang kapantay na nanlumos si Suyang at nakatitig lang kay Menglun ng mabangis. Sabi ni Menglun, host teacher, siya nga pala, i-announce ang top 3 na hinusgahan ko lang at nakita kung ano ang kakaiba. Okay. Ang top 3 na kaka-evaluate lang ni Mr. Meng ay sina Lance, Yuhao, at Jiang Yu. Nang inig ang katawan ni Suyang, hinusgahan ni Menglun, pangalawa talaga ang apo niya. Nang inig ang katawan ni Suyang, Menglun, talagang hinusgahan mo ang apo ko bilang pangalawa. Ngumuso si Menglun, Sulaw, hindi ko alam kung alin ang sa apo mo, nagsasalita lang ako tungkol sa mga gawa. Ngunit nang makita kong inilagay mo sa ikatlong pwesto ang gawa ni Yuhao, nirepaso ko itong muli, at nakita ko na talagang mas angkop na ilagay si Yuhao sa ikatlong pwesto. Si Suyang ay sumangot ng malakas, nakaramdam ng bogbog sa mukha, sa orihinal ay hindi siya nagsalita laban dito, at ang kanyang apo ay nakakuha pa rin ng pangalawang pwesto. Ngayon, siya ay orihinal na pangalawa, ngunit siya mismo ay na-rate na pangatlo upang pumunta, ano isang kahihiyan. Sa mga kinatatayuan, walang anumang hitsura si Lance sa kanyang mukha. Wala pang isang minuto ang ginugol ni Lance nang isulat niya ang piraso ng pagsulat na iyon. Ito ay isang random na piraso ng pagsulat, hindi ito ang tunay na antas ng kaligrapya ni Lance. Ang tunay na antas ng kaligrapya ni Lance, hindi man lang ito nailabas. Si Lance ay isang casual na kalahok lamang, ngunit sa hindi inaasahan, siya talaga ang nanalo sa unang pwesto. Binatukan ni Sally si Lance, kailan ka naging napakahusay sa calligraphy, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Tumawa si Lance, ilang salita lang ito, hindi ito malaking bagay. Sinabi ni Daylan, nanalo ka pa nga sa unang pwesto sa kompetisyon ng kaligrapya, hindi ito kapansin-pansin. Oh! Kalmadong ngumiti si Lance. Silang dalawa, sina Sally at Bella, nang makitang si Lance ay talagang mayroon pa ring talento na ito, bigla silang nagkaroon ng mas magandang impresyon kay Lance muli, hamak na estudyante, hindi naman siya inutil. Makalipas ang mga 15 minuto, sumigaw ang host teacher, ang susunod, ay ang ikalawang kompetisyon sa pagguhit, 40 minuto, maaaring brush painting, watercolor painting, pencil painting at iba pa. Mangyaring pumasok at kontrolin ang iyong oras ng mabuti. Ang judge para sa drawing competition ay si Mr. Song Jiajen. Forget what they doing, keep on